Hello everyone! Good morning! Lika, kwentuhan tayo. Ako po ay mahilig magkwento. Kaysa naman nagsasalita ako mag-isa habang nagwo-walking or habang nagmumuni-muni, naisip ko na iba-vlog ko na lang. O at least, 'di ba, may video, mayroon akong kausap. Yon. I-share ko po sa inyo ang buhay mag-asawa dito sa Japan, no? Magkaiba po ang mag-asawa dito sa Japan at dyan sa Pilipinas at sa ibang mundo siguro, no? Ang mga Hapon kasi ay hindi showy, no, sa kanilang asawa. Hindi sila nagsasabi na I love you, hindi sila malambing at hindi sila yumayakap at hindi nila pinapakita sa public ang kanilang pagmamahal sa kanilang asawa. Kaya kapag ang asawa mo ay Hapon at ikaw ay Pilipina, ay talagang maninibago ka, no? Kasi syempre tulad ko, nakikita ko sa aking mga magulang na nagyayakapan kahit nasa sala, nag-aakbayan kahit nanonood lang ng TV, or mag-holding hands kahit na natutulog, no? Ang mga Hapon po ay hindi ganon. Sila ay ayaw ng ganon. Kahit na gagawin mo yon dahil ikaw nga ay Pilipina, ay sasama lang ang loob mo. Kasi tulad ng bigla mo silang yakapin, bigla mong halikan, magugulat sila at baka maitulak ka pa. Ito ay base sa aking karanasan, ano, at saka base sa mga kwento ng aking mga kaibigan din na ang kanilang asawa ay Hapon. At ang mga Hapon ay masipag, no? Dahil sa sobrang kasipagan nila, ang kanilang prioridad ay ang kanilang trabaho, hindi po ang kanilang asawa. Halimbawa, ang kanilang asawa ay may sakit, hindi yan mag-a-absent ng dahil may sakit ka, at hindi yan sila mag-a-absent dahil nanganak ang kanilang asawa. Diyan sa Pilipinas, ang mga kakilala ko, hindi naman siguro lahat, hindi ko nila lahat, ano, pag nanganak ang asawa, talagang kailangan nasa tabi ang iyong asawa, ano. Pero dito hindi yan kultura nila. Manganak kang mag-isa mo. Kasi nga sila ay nagtatrabaho. Prioridad nila yung kanilang trabaho talaga. Kaya kahit sila mismo ay may lagnat, may sakit, kung kaya lang namang magtrabaho, hindi sila nag-a-absent po. Dadaan lang sila sa ospital, hihingi ng gamot, magpapa-injection, tapos tutuloy na yun sa trabaho. Talagang sobrang sipag sila. Kasi po, sobrang mahal dito sa Japan, ano, ang taas ng living expense dito sa Japan. Masarap lang pakinggan, ano, na Japan, pero sobrang busy ang mga tao dito. Hindi ka makakita ng mga nakatambay lang, no? Ang mga nagliliwaliw dito at mga nagtatambay na walang ginagawa ay iyong mga retired na, yung mga may edad na tapos na sila sa kanilang paghihirap, tulad ko. Ako ay 55 years old na. Nag-retired ako ng maaga kasi para ma-enjoy ko naman ang buhay ko, ano, kasi 19 years old pa lang ako, nasa Japan na ako. So, bali mahigit 35 years na akong nandito. At sa loob ng 35 years na yon ay ako po ay nagtrabaho lang ng nagtrabaho. Tumulong sa pamilya sa Pilipinas. Binili ang bahay na mga pangarap ko, no? At yun, natupad ko na at nagpalaki ng 2 anak dito sa Japan, ano? Yan, malalaki na sila at nagtatrabaho na sila.
Kaya ako ay nagdesisyon na hindi na magtrabaho at magpahinga na lang at bigyan ng oras ang aking sarili at i-enjoy ang aking katandaan habang pwede pang kumilos at habang pwede pang mag-enjoy at habang malakas pa ang tuhod po. Yun lang po at yun ang gusto ko lang i-share sa inyo kasi hindi ko naman sinasabi na pangit ang ugali ng mga Hapon. Kultura po nila yon na hindi sila showy at hindi nila pinapakita ang kanilang pagmamahal sa publiko, pero masyado silang responsable, no? Talagang hindi kanila pababayaan, hindi kanila gugutumin, talagang ibibigay nila yung dapat na ibigay sa iyo. Hindi naman sobra-sobra, sakto lang na hindi ka kinakapos. Kumbaga, kung pwede mong kainin ang gusto mong kainin, ititira ka nila sa komportable naman at nakakain mo rin ang gusto mong kainin. Yun nga, ang kapalit noon, lagi kang mag-isa dahil priority nila yung trabaho. Kumikita sila. Kaya medyo maganda ang buhay mo. Yun po ang pagkakaiba ng Hapon at saka Pilipino. At syempre masisipag naman ang Pilipino at malalambing din. Ayun. Yun lang ang pagkakaiba. Sinishare ko lang po sa inyo. That's all. Thank you for listening and thank you for watching. God bless.